Una sa ating mga balita, nakitaan ng sapat na batayan ng House Justice Committee ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y para dalhin at pagbotohan sa plenaryo kung dapat bang ma-impeach ang Vice Presidente. Live mula sa Batasang Pambansa, nakatutok si Earl Tobias. Earl, pakikwento sa amin paano naging unanimous ang desisyon ng komite at kailan inaasahang mangyayari ang plenary voting. Zarina, naging unanimous ang desisyon ng komite dahil walang nag-object ng magkaroon na ng motion na i-declare nga na may probable cause yang dalawang impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Pero Zarina, hindi pa ito ang pagdiretso sa Senado ng parehong reklamo. Magkakaroon pa kasi ng pagdinig ulit ang House Justice Committee sa May 4 at iniimbitahan ulit nila na dumalo dyan si Vice President Sara Duterte. Kani-kanina, after nilang magdesisyon na merong probable cause ang parehong reklamo, kinonsolidate na nila sa isang versyon yung mga allegations o yung mga impeachable grounds na parehong nakalagay sa magkahiwalay na complaint. Pero bago yung botohan, may isa pang malaking balita na natisod ang komite. Sabi ng NBI, meron silang leads sa kinontrata na killer ng Vice Presidente na papatay umano sa Pangulo. Bago magbotohan sa probable cause, muling ipinalabas ng komite ang video kung saan sinabi ng Vice Presidente na may kinontrata siyang hitman. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Ngayon, puspusan na raw ang pagtukoy ng NBI kung sino ang kinontratang killer ni VP Sara. Sabi ng NBI, isa ang VP Security Group sa nasa ilalim ng kanilang radar. Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap doon po sa video ni Vice President. Sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. Nanindigan din ng NBI sa kanilang affidavit na posibleng managot si VP Sara sa mga kasong inciting to sedition at grave threats. Base po sa ebidensya na nakalap ng NBI at naisubmit po sa Department of Justice for the purpose of preliminary investigation, ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Idiniin naman ni Chairperson Jinky Luistro na kung panay apila ang kampo ng Vice Presidente sa mga dokumento at hindi tugmang yaman ni VP Sara na naibulgar noong nakaraang pagdinig, ngayong araw malinaw daw na test of character o mismong karakter na ng Vice Presidente ang nabunyag. Sino ba talaga ang Vice Presidente? Siya ba talaga ito? Siya ba itong uhaw sa karahasan? Na nakuha pang magsalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng Presidente. Pero bukod pa sa recording ng pagbabanta, isinumite rin ulit ng NBI ang pahaging noon ni VP Sara na hindi siya atin sa sona ng Pangulo dahil siya ang designated survivor. Sa Amerika po, mayroon pong isang opisyal ng gobyerno na sineseparate nila o hindi nila pina-attend doon sa pagtitipo na yon ng kagaya ng SONA. Yun ang tinatawag nilang designated survivor. In the event na may mangyari, nagkaroon po ng catastrophic event, nagkaroon ng matinding lindol, nagkaroon ng matinding halimbawa o binomba, yung isang lugar kung saan nandoon lahat ang mga matataas na opisyal ng gobyerno, meron pong isang matitira, yung designated survivor, siya po ang tatayo o hahaliling presidente. Zarina, samantala, bago rin niyang nangyari ngayong hapon lang na botohan ng existence of probable cause,
Nagbotohan din ng komite para ipagpaliban na muna yung pagbubukas ng pinag-uusapan natin na green box na naglalaman ng tax records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawang si Mans Carpio. Ang posisyon ng komite kung saan mas maraming mga kongresista yung sumuporta na sa Senate Impeachment Court na lang buksan yung green box na yan oras na magsimula na ang proper trial laban sa Vice Presidente. Samantala, Zarina, hawak naman natin ngayon yung pahayag ng kampo ng Vice Presidente sa naging desisyon ng komite. Sabi ng kampo ng Vice Presidente, hindi nila kinagulat ang naging desisyon. Naninindigan daw sila na unconstitutional o nag-depart, lumayo sa constitutional design itong ginawa ng Justice Committee dahil may ilan daw na isinama sa kanilang investigasyon na dapat ay sa trial pa lang mangyayari. Pero paninindigan ng komite na ayon sa konstitusyon ang lahat ng proseso na ginawa at gagawin pa nila. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.